Napagtanto ni Tsukuyomi na may nalalaman ng ating bida. Tinanong niya ito kung talaga bang pinatay ni Amaterasu si Susanoo. Sumagot si Yuan nang hindi raw direktang namatay si Susanoo sa mga kamay ni Amaterasu, pero may kinalaman nga raw ito. Naguluhan si Tsukuyomi sa narinig niyang sagot kaya tinanong niya ang ating bida kung ano raw ang ibig sabihin nito. Binanggit ni Yuan ang halimaw na Yamato no Orochi, sinabi niya na si Amaterasu raw ang dahilan kung bakit ito nilabanan ni Susanoo. Nagkasundo nga raw ang mga ito na magkasama silang lalaban sa Yamato no Orochi, pero hindi raw dumating si Amaterasu kaya mag-isa lang itong kinalaban ni Susanoo. Binanggit ni Tsukuyomi na isa man daw mistulang baliw sa pakikipaglaban si Susanoo, pero hindi naman daw ito tanga para dumiretso sa sarili nitong kamatayan. Tinanong ni Tsukuyomi ang ating bida kung paano raw ito nakakasigurado sa nangyari kay Susanoo. Tumugon si Yuan nang ito raw ay nang dahil sa narinig niya ito mismo mula sa kanya. Muli na namang naguluhan si Tsukuyomi sa sinagot ng ating bida. Pinalabas na ni Yuan ang isa sa kanyang mga undead, sinabihan niya si Tsukuyomi nang kung ayaw nga raw nitong maniwala ay personal niya na lang itong itanong. Nagulat si Tsukuyomi noong makita nito ang isang pamilyar na mukha. Tinanong ni Susanoo kung bakit daw gulat na gulat si Tsukuyomi. Ito ba raw ay nang dahil sa bumangon mula sa hukay ang isa nitong kaibigan. Sinabihan ni Tsukuyomi si Susanoo nang nakakaawa raw ang itsura nito. Pero agad din siyang nagseryoso at sinabi na matagal-tagal rin daw silang hindi nagkita. Nahiya si Susanoo habang kaharap si Tsukuyomi kaya oo lang ang tanging naisagot nito. Naantala ang pag-uusap ng magkaibigan noong may naramdaman sila sa kanilang paligid. Sinabi ni Yuan na mukhang alam na raw ng kanyang mga kalaban na doon siya nagtatago. Sinabi naman ni Susanoo na mukhang wala nga raw silang oras ni Tsukuyomi para makapag-usap ng matagal. Sa oras daw na mayroon sila ay maaari siya nitong tanungin ng isang tanong. Naunawaan naman ni Tsukuyomi ang kinalalagyan nilang sitwasyon. Tinanong na niya si Susanoo kung talagang habang sangkot si Amaterasu sa pagkamatay nito. Tumugon si Susanoo at sumagot ng may kinalaman nga raw ito. Nagtanong si Tsukuyomi kay Susanoo kung totoo nga ba raw ang mga sinabi sa kanya ni Kim Yuan. Inalam niya rin kung hindi ba raw ito pinupuwersa ng ating bida sa mga isinasagot nito. Naisip ni Yuan na mukhang nahihirapan pa raw si Tsukuyomi na paniwalaan ang sinabi ni Susanoo. Ayaw pa nga raw nitong paghinalaan ang isa nitong natitirang kaibigan. Binanggit ni Tsukuyomi na magkakaibigan daw silang tatlo na magkakasama ng libu-libong taon, kaya bakit nga raw ito gagawin ni Amaterasu? Sinabi ni Susanoo na malamang nga raw ay naramdaman rin ni Tsukuyomi ang pagbabago kay Amaterasu simula nang makuha nito ang Yasakani no Magatama. Sa umpisa nga raw ng pakikipaglaban niya noon sa Yamato no Orochi ay naniniwala siya na darating si Amaterasu gaya ng sinabi nito. Pero sa pagdaan daw ng mga oras ay nagkaroon na siya ng pagdududa. Kung ano-ano nga raw palusot ang ibinigay nito sa kanya para makapagdahilan na late lang itong makakarating. Pero hanggang sa dulong araw ng kanyang pakikipaglaban ay hindi ito dumating. Sinabi ni Susanoo na hindi raw ito ang Amaterasu na kanyang kilala. Inakala niya nga raw noon na walang basehan ang kanyang nararamdaman hanggang nasigurado niya na totoo nga ito. Tinanong ni Tsukuyomi kung paano raw ito nasigurado ni Susanoo. Ikinwento ni Susanoo na dumating daw si Amaterasu kung kailan malapit na siyang mamatay. Nagpunta nga raw ito doon para hanapin ang Kusanagi no Tsurugi. Kitang-kita niya nga raw sa mga mata nito na gustong-gusto nitong makuha ang kanyang espada. Hindi man lang daw nito tiningnan ang nag-aagaw buhay niyang katawan at tanging ang Kusanagi no Tsurugi lang ang hinanap nito. Binanggit ni Susanoo na dahil nga raw itinaya niya ang sarili niyang buhay para makuha niya ang kanyang espada, itinago niya raw ito sa isang lugar na hindi madaling mahanap at nang hindi ito manakaw ng iba. Sinabihan ni Susanoo si Tsukuyomi ng desisyon na raw nito kung siya ba o si Amaterasu ang pagkakatiwalaan nito. Pero kailanman daw ay hinding-hindi niya ito pinagsinungalingan. Napakinig ng tatlo ang boses ng mga tao na naghahanap kay Yuan. Sinabi ni Susanoo na oras na raw para umalis si Tsukuyomi. Sinabihan ni Tsukuyomi si Susanoo nang magkita na lang daw ulit sila mamaya. Oo lang ulit ang naisagot ni Susanoo habang pinagmamasdan nito ang mukha ni Tsukuyomi. Umalis na doon si Tsukuyomi at ikinansela na rin ni Yuan ang pagpapalabas kay Susanoo. Naisip ni Yuan na para raw siyang naging third wheel habang nag-uusap ang dalawa.
Naalala niya rin ang sinabi ni Tsukuyomi kay Susano na mamaya na lang daw ulit sila magkita. Naisip niya na mukhang nagkaroon nga raw siya ng isang bagong malakas na kakampi. Agad na isinigaw ng mga dumating na kriminal na nahanap na raw nila si Kim Yoo-won. Naisip ni Yoo-won na bakit daw mukhang mas nadagdagan pa ang kanyang mga kalaban, oras na nga raw para magsimula na ulit siyang tumakbo. Pinapanood ngayon ni Amaterasu ang nagaganap na habulan sa pagitan ni Yoo-won at ng kanyang mga tauhan. Napansin niya na kanina pa raw itong paikot-ikot sa iisang lugar, iniisip niya kung ano ba raw talaga ang layunin nito. Kanina pa nga raw siyang naghahanap sa buong paligid pero wala raw siyang nakita na bakas doon ng mga taga-Asgard. Naguguluhan na siya kung peke ba raw ang Sign of Valhalla na hawak ng ating bida. Naisip ni Amaterasu na napakarami nga raw ng bilang ng mga player na kanyang napagtipon-tipon. Hindi man daw ang mga ito ganoong kahusay pero hindi naman daw ang mga ito basta-basta matatalo kahit pa ng mga malalaking guild. May paraan rin daw siya para mapunan ang kakulangan ng mga ito ng lakas. Ginamit na ni Amaterasu ang kapangyarihan ng pag-aari niyang Sacred Treasure. Ini-activate niya ang Sky of Yasakani no Magetama para mas pumabor sa kanila ang sitwasyon. Sunod-sunod na notification ang natanggap ni Yoo-won gayon din ang lahat ng mga tauhan ni Amaterasu. Puro debuffs notification ang natanggap ng ating bida samantalang puro naman pampalakas ang natanggap ng kanyang mga kalaban. Tumaas ang moral ng mga nagtipon-tipon na player at kriminal noong maramdaman nila na nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng isa sa mga sacred treasure na hawak ng isa sa Three Precious Children. Ginamit ni Yoo-won ang kanyang Cinder Eyes para labanan ang mga epekto ng Yasakani no Magetama. Nilabanan din ng Predator Skill at Heart of Uranus ang mga epekto nito. Matagumpay na naalis ni Yoo-won ang mga debuffs na dulot ng Yasakani no Magetama. Nagsimula nang gumalaw ang mga tauhan ni Amaterasu para patayin ang ating bida. Agad na pinagpapatay ni Yoo-won ang lahat ng mga player na umatake sa kanya. Sa bawat player na kanyang napapatay ay nakakatanggap siya ng mga notification na inaabsorb daw ng Kusanagi ang dugo ng kanyang mga kalaban. Dahil dito ay bumabalik ng mabilis ang mga nagagamit niyang mana at pansamantala ring umaangat ng malaki ang kanyang mga stats. Umabot na sa 100 ang bilang ng mga napapatay ng ating bida. Sa pagtagal ng laban ay unti-unti nang nababawasan ang kanyang constitution. Naisip ni Yoo-won na ngayon pa nga lang daw siya nabawasan ng ganoong kalaking konstitusyon. Hindi nga raw siya komportable na nagsisimula na siyang makaramdam ng kasiyahan habang pumapatay siya ng maraming kalaban. Ayaw nga raw niya na matulad siya kay Susano na tuwang-tuwa sa mga ganoong sitwasyon. Napaisip si Yoo-won kung kailan daw kaya gagalaw si Amaterasu, malamang nga raw ay napansin na nito na gamit niya ngayon sa pakikipaglaban ang Kusanagi no Tsurugi pero patuloy pa rin daw itong nanunood habang nagtatago. Mukhang kailangan ng araw niyang gumawa ng paraan para mapilitan na itong lumabas. Kinuha ni Yoo-won sa loob ng kanyang inventory ang kanyang espada na Edge of Nightfall. Kasunod noon ay bigla niya namang inilubog sa lupa ang espada na Kusanagi no Tsurugi. Naguluhan ang mga nakapalibot na kriminal kung ano raw ang pinaplano ng ating bida. Nagtataka rin sila kung bakit hinihigop ng lupa ang inilubog nitong espada. Nagalit si Amaterasu noong masaksihan nito ang ginawa ng ating bida. Agad itong lumabas at nagpakawala ng pag-atake na halos kasing lakas ng isang bumagsak na bulalakaw. Tinanong ni Amaterasu ang ating bida kung saan daw nito dinala ang Kusanagi. Inasahan na ni Yoo-won na magagalit si Amaterasu, pero hindi niya naisip na magagalit ito ng sobra at magpapakita ito doon. Sa pag-atake ni Amaterasu ay natamaan at napatay nito ang daan-daan niyang tauhan kaya nakatanggap siya ng penalty. Pero hindi na niya ito alintana dahil nakatuon lang ang atensyon nito sa ating bida. Sinabi ni Yoo-won na hindi raw naglaho ang Kusanagi at bumalik lang ito kung saan ito nararapat. Sinabihan ni Amaterasu ang ating bida ng sapat na raw ang katarantaduhan nito. Mas mabuti nga raw kung ibigay na agad sa kanya ni Yoo-won ang Kusanagi no Tsurugi at Yata no Kagami. Kapag ginawa nga raw ito ng ating bida ay aasta siya na parang hindi nangyari ang lahat ng ito. Natawa si Yoo-won sa iminungkahi ni Amaterasu at sa mga huling salita na binitiwan nito. Tinanong niya si Amaterasu kung iniisip ba raw talaga nito na paniniwalaan niya ito matapos siya nitong ipaligpit sa napakaraming tao. Mas lalo pang nagalit si Amaterasu sa pagtawa at sa panghahamak na ginawa ng ating bida.
Agad itong nagpakawala ng apoy na kapangyarihan patungo sa direksyon kung saan nakatayo si Yuan. Nagulat si Amaterasu noong makita niya na wala siyang tinamaan. Pagtingin niya sa malayo ay napagtanto niya na ginamit ng ating bida ang kapangyarihan ng hawak nitong sacred treasure. Ini-activate ni Yuan ang kapangyarihan ng Yata no Kagami, nagawa niyang makapag-teleport sa direksyon kung saan tumama ang refleksyon ng hawak niyang salamin. Alam ni Amaterasu kung paano gumagana ang Yata no Kagami kaya naglabas agad ito ng napakaraming bolang apoy. Sunod-sunod niya itong pinakawalan sa posisyon ng ating bida pati na rin sa iba't ibang lokasyon na maaari nitong lipatan. Pinagpatuloy niya ang ganoong pag-atake at wala na siyang pakialam kahit mapatay niya man ang sarili niyang mga tauhan. Habang umiiwas ang ating bida ay nagsagawa din ito ng sarili niyang pag-atake. Nagbagsak siya ng isang lightning bolt sa pwesto na kinatatayuan ni Amaterasu. Labis na ikinagalit ni Amaterasu ang pag-atake na ginawa ng ating bida. Nagpalabas siya ng malaking halaga ng apoy at sinabihan niya si Yuan nang napakapangahas daw nito para kalabanin siya. Nalabanan ng ating bida ang init na dulot ng Disaster of Fire dahil nabalot ng Ocean's Blessing ang buo niyang katawan. Sinabihan ni Yuan si Amaterasu nang mas matindi pa raw kay Surtur ang halimaw na sinama nito. Tinanong niya rin kung plano ba raw nitong sunugin ng buhay ang mga tinipon nitong tauhan. Mukhang wala na nga raw itong pakialam sa nakukuha nitong penalty dahil medyo mataas-taas na rin ang kinalalagyan nilang palapag. Sinabihan ni Amaterasu ang ating bida nang ibigay na raw nito sa kanya ang Kusanagi no Tsurugi. Tumugo naman si Yuan nang kunin nga raw nito sa kanya kung gusto niya talaga itong makuha. Sinabi niya rin na mahiya naman daw ito sa ginawa nito noon at baka gamitin na naman daw nito ang isa nitong kaibigan. Nagtaka si Amaterasu kung bakit ito sinasabi ng ating bida at kung saan niya ito nalaman. Pero naantala ang kanyang pagtatanong noong mapansin niya na may nilalang na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Agad na inatake ng buntot ng papalabas na nilalang ang Fire Giant na nilikha ni Amaterasu. Sa pagtilapon ng Fire Giant ay siya ring paglabas ng isang makapangyarihang halimaw. Dumating ang notification na gumising na mula sa pagkakatulog ang Yamato no Orochi. Naisip ni Yuan na ito nga raw ang estratehiya na binanggit sa kanya ni Odin. Hindi nga raw nila maaaring hayaan na magsama-sama sa iisang puwersa ang mga kriminal ng ika-44 na palapag kaya kailangan nilang gamitin ang Yamato no Orochi para ubusin ang mga ito. Naisip ni Yuan na plano niya lang daw na hayaan na magwala ang halimaw pero bakit nga raw parang sinusunod nito ang kanyang utos. Bigla na lang narinig ni Yuan ang boses ng halimaw sa loob ng kanyang isipan. Nagtatanong ang halimaw kung ito ba raw ang master ng Kusanagi no Tsurugi. Nagtaka si Yuan kung bakit ito tinatanong ng Yamato no Orochi. Pinaliwanag ng halimaw na siya raw at ang espada na Kusanagi ay iisa lamang. Tinanong ni Yuan si Orochi kung tutulungan ba raw nito ang master ng espada. Tumugon ng halimaw nang hindi raw si Yuan ang kanyang tutulungan. Tumalon mula sa balikat ng ating bida ang cute na si Danpong. Napaisip si Yuan kung si Danpong ba raw ang master na tinutukoy ni Orochi. Pamilyar na si Yuan sa ilang kilos ni Danpong kaya agad niya itong hinaplos sa ulo at binigyan ng papuri. Ginanahan si Danpong matapos siyang purihin ng ating bida. Agad niyang itinuro kay Orochi ang Fire Giant na nilikha ni Amaterasu. Sinabi ni Orochi na ito nga raw pala ang kalaban na kailangan niyang atakihin. Siya na nga raw ang bahala dito at nauunawaan niya na itinira talaga ito para sa kanya. Bago kumilos si Orochi ay binanggit muna nito na nawawala nga raw ang isa sa kanyang puso at ulo. Nagpatay mali siya agad si Yuan dahil siya ang salarin kung bakit kulang ang ulo nito. Tinanong ni Amaterasu ang ating bida kung yun ba raw ang dahilan kung bakit pinagnasaan nito ang Kusanagi no Tsurugi. Pinapalakas ngayon ni Amaterasu ang kanyang Fire Giant para maprotektahan siya nito mula sa papasugod na Yamato no Orochi. Habang ginagawa niya ito ay may bigla na lang umatake sa kanya. Pinalabas na ni Yuan si Susano para makapaghiganti ito sa dati nitong kaibigan. Nagulat si Amaterasu noong mapagtanto nito na si Susano ang umatake sa kanya. Sinabihan ni Susano si Amaterasu nang matagal na raw niya itong gustong makalaban ng hanggang kamatayan. Masayang-masayang araw siya dahil dumating ang pagkakataong ito. Tinanong ni Susano si Amaterasu kung bakit niya raw ito ginawa, gusto niya nga raw marinig ang rason ng dati niyang kaibigan.
Pagkarinig ni Amaterasu sa tanong ni Susano ay may bigla itong naalala. Sinabihan ni Susano si Amaterasu nang masyado pa raw itong duwag, napakalakas nga raw sana nito kung hindi lang ito pinangungunahan ng takot. Sinabi rin ni Susano na sa likuran na raw muna si Amaterasu kasama si Tsukuyomi, mapanganib nga raw doon kaya siya na lang ang gagawa ng kanilang madadaanan. Sinagot na ni Amaterasu ang tanong sa kanya ni Susano, tumugon siya ng yun daw ay nang dahil sa hindi na niya ito kailangan. Aalisin na ngayon ni Amaterasu ang suot nitong maskara, at magbabalik na ito sa totoo nitong anyo.